Tripkuto Vlogs with the gorgeous, fantastic, and fabulous Miss Mike. Hello guys, good evening. Welcome to my channel. Now, my apologies guys kasi naka very comfortable clothing lang ako, kaya parang ito lang yung damit ko kasi umuulan, so it's not comfortable to wear anything fancy. Ganon. So, ito guys, at my back is, as what you can see, is the very grand People's Committee or the City Hall. So they call it People's Committee. So I will pan around guys. If you'll see, lalo na pag nakailaw yung mga ilaw, it's a very grand it's a very grand building. So etong People's Committee Hall is actually the start or the end of the square, the main square here in Saigon or Ho Chi Minh City. So gusto kong ipakita sa inyo yung square guys kasi there is something different about it. Kasi I compare it to Luneta, wherein sa Luneta parang okay lang yung mga nakapalibot doon ng mga establishments, like you have hotels and stores and Jollibee and McDonald's. But in here, yung mga stores na nakapalibot sa square na to or sa park na to are all luxury brands. So, yun ang ipapakita ko sa inyo. Kasi na-amaze ako guys. Kasi parang, saan ka nakakita ng park na nakapalibot is luxury brands. So, eto na guys. Samahan niyo ako as I show you the main square of Saigon. Bago pala yun guys, gusto ko lang sa inyong ipakita in full glory yung yung main square. Ayan siya oh. Tingnan nyo guys. Bongga, diba? So, yan yun. Now, in front of it, sa gilid is a store. So as you can see, the store is named Runway. Now kung titingnan nyo siya guys, ang mga nakatinda sa loob is mga Celine, all imported European luxury brands. So next is Burberry. Ayan. So, di ba? Parang wala tayong ganito guys sa Philippines. Accept it. Saigon may not be as parang rich as the Philippines, pero they have it here. Kasi ako honestly, wala talaga tayong masyadong mga luxury items sa Philippines. So eto na guys, we have Cartier. Ewan ko kung nakikita nyo yan. So we have Cartier. Diba? Parang wala tayong ganito. Yung mga luxury brands na ganito, hindi siya accessible for people to see. Diba, in the Philippines? Parang pupunta ka ng Greenbelt, tapos hindi naman kompleto yung mga stores or yung mga brands. Now, in here, ito is for everyone to see. Nakikita nyo yan, guys. This is Chanel. So, diba? Ako, ang lakas ng na wala tayong Chanel sa wala tayong sa Philippines. Ang ganda ng Chanel, guys. Oh. So, this is Chanel right in front of a park. Lamang ka. Ganon. Ayan, guys. Oh, Chanel. Diba? Tapos, ayan yung display nila dito. Ganon siya ka-fabulous dito sa Vietnam. Again, as I've said, Saigon or Vietnam may not be as rich as the Philippines, pero they have it here na wala sa atin. Tapos in here naman guys is the Salvatore Ferragamo, diba? Very Italian. So I believe guys, correct me if I'm wrong, Salvatore Ferragamo is an Italian brand. So next would be Rolex. So ayan, that is Rolex guys for you. So ayan, tingin tayo guys kasi parang alam mo na kailangan nating mangarap. So na maisip natin na pagdating ng araw makaka-afford din tayo ng Rolex. So ito guys, kung magro-Rolex ako, ganyan lang kaliit ang gusto ko. It's either
itong nasa gilid na kulay green or itong nasa baba. Pero ang gusto ko kasi yung yung face ng relo is may kulay like blue or green or yellow. Ang ganda. So katulad dito guys, hindi masyadong hindi, ayan, may diamond siya ng konti. Ito may diamond ng konti. Hindi siya masyadong hindi siya masyadong malaki. Ayoko na masyadong malaki kasi mabigat. So tingnan naman natin guys kung ano naman ang nandito. So this one naman is, ayan guys, hopefully nakikita nyo, it's Dolce and Gabbana, diba? So ganun lang. So ito naman guys ang display ng Dolce and Gabbana, and these are the prints that they have right now. Maganda siya, very colorful. Tapos ayan, papakita ko sa inyo guys, kung nakikita nyo, yan yung sapatos nila. Ako gusto ko naman magsapatos ng mga ganyan kasi in fairness, yung mga sapatos naman ng mga luxury brand is kinda affordable. Merong mga 8,000, merong 9,000, 15,000, ganon the most. Pero ang hindi ko lang guys gusto sa mga ganyang ng yung tahi or design or hulma ng sapatos, kasi siya guys, masakit sa paa. Oo, to be very honest, masakit siya sa paa. Ayan guys, tawid na tayo sa kabila. Sa kabila naman natin tingnan kung anong merong mga eksema. Ayan guys, ang dami din dito mga foreigners. Parang Bangkok. Super. Vietnam, yung mismong city ng Ho Chi Minh is like Bangkok din na frequented by foreigners. Katulad ng Bangkok, Ho Chi Minh, and Hanoi. Unlike Manila na they skip it. So, eto yun guys, showing you the Grand People's Committee building, di ba? Ayan siya. And I believe etong etong statue na to is Ho Chi Minh. Yeah, so siya yon, si Ho Chi Minh. So di ba guys, lapit tayo para makita nyo ng bongga. Ayan yun guys, ewan ko lang kasi ang liit nga ng screen ng DJI, so ewan ko lang kung nakikita nyo in full glory si Ho Chi Minh, and at the back is the People's Committee building. So ayan, and it is surrounded by, ewan ko guys kung ano ang tawag sa na yan, sa kahoy na yan, yung may mga bulaklak na ginagawang garland, tapos ang bango-bango, kasi madami din yan sa Bali, and I really wanna have that in my house pag ako nagpatayo ng Balinese inspired house. And gusto ko ring makita nyo guys itong mga itong mga plants in the water. I specifically want a water feature like that surrounding the property, the house. Gusto ko yung parang may patubig tapos may mga halaman. So, mga yan guys, nakalagay yan sa mood board ko, mga pangarap ko na pag inalaw ako ni Lord na matupad, gagawin ko yung mga puno na yan at mga halaman na to na mga nakatanim sa mga tubig-tubig. So, dito naman tayo guys sa building, sa kabilang side. Now, kung makikita nyo, ayan, Van Cleef and Arpels opening soon. So, di ba, ako naman naniniwala ako na besides the Vietnamese people na bumibili sa mga ganyan, I know na ito guys, Chopard, di ba, a very expensive jewelry that is mostly favorite by Imelda Marcos during the time. So, naniniwala ako guys na kasi di ba, for these luxury stores to stay, para mag-exist siya, kailangan may bumibili. Kasi rent pa lang ng building, di magkano na. So, naniniwala ako na more than the capability of the Vietnamese people to buy, ang karamihan sa mga bumibili are mga tourists. Kasi, katulad ng Bangkok, this is a tourist destination. So, parang, alam mo yan, yung mga nagsashop are tourists, not just Vietnamese. Kaya nag-i-exist yung store. So, ito guys, kita ko sa inyo. Bulgari, diba, social. So, kasi guys, kaya naman siguro naiintindihan ko kung bakit medyo nahihirapan mag-exist yung ganito mga stores dito sa Philippines. Kasi,
kung iaasa lang natin sa mga Pilipino yung pagbili doon, medyo mahirap kasi konti lang naman ang can afford sa atin. But then, I mean, konti lang naman ang can afford sa atin. And also, ayan guys, merong Benz Rolls Royce. Oh. Konti lang naman ang can afford sa na Filipino sa luxury brand. And since iniiwasan nga nila yung Manila, napuntahan ng mga tourists, walang support ng tourist buyers, kaya nahihirapan mag-exist. Kasi guys, di ba, a lot of tourists, sinasabi nila, nasa-shock sila pag umikot sila sa Manila na maganda pala yung Manila, kasi nababasa daw nila sa internet na skip Manila and just go to the islands like yung Palawan and Boracay, ganon. So, parang kaya ginagawa nila, ini-skip nila yung Manila kasi nakatatak na sa utak nila na hindi maganda yung Manila. That's the reason why, di ba, mas maraming tourists sa atin sa mga islands natin like Palawan instead of Manila. Unlike Bangkok and Ho Chi Minh and Hanoi na talagang pag naglakad-lakad kayo talagang maluloka ka sa mga tourists kasi talagang bumubulwak ng mga tourists. Chareng! Ayan na guys, papunta na tayo sa parang second, alam mo yon, second part ng park or ng square, and makikita niyo ang main main attraction or main feature is that lotus flower with the fountains surrounding it. Kasi I believe guys, correct me if I'm wrong, lotus flower is the national flower of Vietnam. So lapitan natin guys, let's take a closer look. So ayan na guys, yung lotus flower sa malapitan, di ba? Ang ganda. So ikutin natin. Tapos parang may natatanaw ako na isang building na gusto ko din pakita sa inyo kasi ang bongga niya. So ayan, ikutin natin. Yan yung lotus flower. Tapos punta tayo dun sa building na gusto kong pakita sa inyo. Ayan guys, oh, na-surprise ako. Meron pa pala nakatagong Louis Vuitton dito sa may likod na nung park. Kasi di ba papunta ako sa, sabi ko may papakita ako sa inyong building. Pero meron pa palang Louis Vuitton dito. Di ba syempre hindi kumpleto ang luxury brands pag walang Louis Vuitton. Ayan. So there guys, ito yung building na pinuntahan natin. This is the Saigon Opera House. So nagwo-wonder kayo guys kung bakit napaka-grand ng mga structure ng mga buildings dito sa Vietnam. Kasi ang tagal nito guys na colonized ng France. So they are a French colony. Unlike us, the Philippines na were colonized by Spain and the US. Kaya yung mga architecture sa atin is Spanish, ganon. Dito ang mga architecture dito is French. Eh alam nyo naman ang mga French, di ba? They are known for their very fabulous, alam mo yun, architecture, fabulous designs, and of course, fashion. So, kaya ganito yung influence ng French design in Vietnam. So, tingnan nyo naman guys, so wala tayong opera house sa wala tayong opera house sa Philippines. Very grand, the Saigon Opera House. Ito guys, so leather shop dito sa nakapalibot dito sa park. Tingnan nyo guys, oh, tingnan nyo yung mga sapatos sa baba. Papakita ko sa inyo. So, kung nakikita nyo, they are really crocodile and snake leather. Mga totoong leather talaga. Ayan, oh. Diba? So, ang ganda. Magkano naman kaya? Nasin talagang totoong leather talaga siya. Ito guys na, ewan ko kung nakikita nyo, itong green na to. Ang ganda. Super. Tapos, ayan yung mga, mga inspired, mga bag, mga Hermes inspired bags na totoong leather talaga. Diba? Ang ganda. Super. I'm sure they are for a price, pero di ba, if you really want authentic leather, kahit na hindi branded, tapos they have a lot of art. Pag gusto nyo mamili ng art, iuwi nyo sa Philippines. This one guys, I like. Super ganda. Ito, ang ganda, oh. Ito, super. Ang ganda. Oh! Okay. So, bawal pala mag-video guys. So, ewan ko, may mga stores na gano'n yung bawal mag-video. And guys, oh, nandito na tayo sa main park. So, yung main park, guys, is rectangular. So, if you can see, rectangular siya na pahaba. Okay. Manggaling dito sa likod ko.
yung People's Committee Hall at papunta doon sa kabilang side. Now, napakahaba niya na rectangular park. Tapos, ano siya guys, di ba? Pinan around ko, makikita nyo, surrounded siya by different buildings. At ang ganda tingnan kasi combination siya ng modern buildings tapos mga French inspired buildings. Now, so ito yung park. Ito guys, maganda lang to talaga pag madilim na kasi nga pag umaga syempre ang init. Tapos kung hindi lang umuulan, marami dito mga nagpe-perform, yung mga nagsasayaw, yung mga kumakanta, yung mga bibigyan mo ng tip. Tapos merong mga nagra-rap. Tapos basta ang daming mga nagpe-perform dito. Tapos ang daming mga kung ano-ano mga nagtitinda, ganyan. It's just that medyo maulan kaya wala masyadong mga performers. Pero meron ako nakikita dun sa dulo. Pakita ko sa inyo. And guys, mga street performers sila. Naka-paint yung body nila ng gold. Tapos syempre, kung gusto mo, bigyan mo na lang ng bigyan mo na lang ng tip. Ayan Ibang ganda tingnan. Yung isa inaantok na, nakakatulog, nakawawa naman. So yun. So ito guys, di ba? Tapos may mga building, may Citibank. Ayan may Emirates. Tapos so parang combination siya kasi parang pansin ko lang dito guys, Ho Chi Minh walang financial center na katulad sa Philippines na may Ayala, katulad sa Bangkok na may Silom. Dito parang halo-halo na kung saan yung mga financial buildings nila, kung saan yung mga hotels. Now, parang ang ganda sana kung dito nakasurround mismo yung hotel mo sa palibot nito. Kaso lang syempre, that's for a price. Syempre medyo mahal na kasi nga you're right in the center. So ito guys, if you can see, ayan mga performers. Cute nila silver and gold. Tapos ano pa ba? Tapos yan guys, may mga nagtitinda ng kung ano-ano mga prutas. Ganun, mas marami sana to kung hindi umuulan. Now, meron ako nakita guys doon na rooftop bar. Tingnan ko yung beer, mura lang, 36,000 dong lang. So, hindi masama. Babalikan ko doon at doon natin i-end yung yung video natin sa rooftop bar. Ito guys yung ending nung park, the other end of the park. Now kanina meron ako nakitang concert dito. Tapos nakikita nyo may napakagandang stage, parang pang Miss Universe. Tapos ito may mga batang nagpa-practice. So ayan tingnan nyo. Now kwento ko lang guys, I remember last year dito mismo sa kung saan nakatayo yung stage, mayroong napakalaking screen. Tapos during the time, ASEAN Games sa Philippines, yung ginanap sa Philippines sa Pampanga. Now, may napakalaking screen dito. Tapos dito pinapakita yung mga laro ng mga Vietnamese. Habang nagaganap yung mga laro sa Pilipinas. Ang daming nanonood dito mga Vietnamese ng mga laro nila sa Pilipinas. So, I was here during the time, ASEAN Games. So, naiyak nga ako kasi diba yung Manila, choo-choo train, Manila. Yun, pinanood ko yung opening. I was here in Vietnam. Tapos, naiyak ako kasi alam mo yon yung if Philippines is doing better, doing good, lalo na sa mga ganung mga bagay, nakakakilabot, nakakaiyak lang. So, and guys, ang gwapo ng foreigner, ang laki. So, and guys, napuntahan na natin both ends of the park. Pupunta na ako guys sa isang rooftop bar at gusto ko nang tumambay at mag-chill. Meron ako nakita ditong isa. Ito na guys, paakyat na ako sa bar sa 5th floor, may elevator, glass elevator. Tingnan natin kung ano ang mga eksema. Charet! Ayan. Let's go. Thank you. So there, 5th floor. So akyat na si Akla sa 5th floor. Sana huwag masyadong maingay pero parang naririnig ko dumadagong-dong. Gusto ko kasi relaxing lang, chill. Alam niyo na ang lola niyo, makyordar na si ate niyo. So tingnan natin guys kung ano mga kasama. Ay, ang ganda. So let's go. Sana affordable yung food kasi dito na rin lang ako kakain. So this is the bar. Okay.
I want there. Oh. Yes. No. No? Yeah, I can stay there. Yeah, just there. Where is the toilet? Okay. You Okay. go say on. After that, you to the left. Okay, I'll go to the toilet first. Ayan guys, oh, nakikita yung Sheraton dito sa toilet nila. So, pakita ko sa inyo guys yung toilet kasi ang ganda ng toilet nila. Saka maliban sa maganda yung toilet nila guys, black tiles, ang bango, super. Ang amoy niya guys is lemongrass na ang tapang-tapang. Tapos yung ano pa, naka-aircon pa. So, dito nanggagaling yung amoy. Parang gusto kong mag-nenok ng anik. Ng oil. Charet! So, ayan guys. Ito na yung order ko. Naka-ano lang pala, naka-can lang pala yung beer. At 36,000 dong. So, mura na rin. Pero wala silang happy hour. Wala silang buy one, take one. Tapos, tinignan ko yung food. Dollars yung food guys. Ang mahal. Kasi, parang good siya for sharing para sa grupo. Pero kung mag-isa ka lang, hindi affordable kasi madamihan kasi yung food kaya mahal. So there guys, again, pasensya na sa outfit ko kasi gula-gulanit. Now, I'm ending the vlog now here. So, I guess I was able to show you enough of the main square of Saigon or Ho Chi Minh City. And I was able to show you the surrounding luxury brands, stores, and as well as all what you can find in the park. So join me guys as I go on an adventure here in Vietnam. Now, of course, syempre magmamakaawa ako. I want to invite you all to subscribe to my channel. Yung mga napadpad lang, tapos napaklik lang kayo, tapos napawatch lang kayo ng video ko, subscribe naman kayo guys kasi napakalaking saya sa puso ko noon pag nararanagan yung subscribers ko. Okay? Thank you so much. Have a great day. God bless, Mama. Maraming salamat. Please follow and subscribe. God bless!